Amen. Magandang umaga po sa lahat. Welcome po muli sa Holy Cross Church Morning Devotion. Every day is a blessing, kaya dapat puno-puno tayo ng pag-asa, ang ngiti at galak sa puso natin. Nandyan, kahit spite and despite sa mga nangyayari sa paligid natin at maging sa buhay natin, spiritual, physical natin. Patuloy tayo magpuri sa Panginoon. At yun yung nakikita sa atin, yung trust natin sa Panginoon. Pananampalataya natin na tunay na tayo nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Na siya ay makapangyarihan sa lahat. Walang bagay na mahirap sa Kanya. Kaya patuloy po tayo. Salamat po sa pagtugon sa bawat isa. Sis Mary Grace, Sis Mimi G sa mga Amerika. Good afternoon po. Sis Marika sa mga taga-Japan po. Good morning. Sis Janet, Sis Mais, at Sis Ging, ating sorter today. Sis Anna, Sis Cathy, Sis Annalie, sa mga taga-Pinas, Sis Maribel, Chang Emily, we miss you po lagi. Ayan po, ang lahat naman po pala. Sino pa? Miss namin, yung mga hindi na nakaka-attend, nami-miss namin yun. Sinaway, ipanalangin po natin na kanina, salamat po Sis Mary Grace na paalala niya yung anong po yung puso, na parang wala yung puso na yung nahanap niya yung kapatid. Kasi ang saya po kapag sama-sama lagi tayo until the end, Amen. Pag-usapan na naman namin, opening namin kanina si Charles Kirk, isa siyang mabuting halimbawa at nanganak ito. Ang kanyang kamatayan ay katagumpayan, hindi ko ito kabiguan ng mga Kristiyano, Katagumpayan dahil nanganak ang isang Charles Kirk. Marami po ang tatayo na Charles Kirk dito man sa Japan. Kaya nga po, maging ang manatiling tapat tayo hanggang huli, Yun ang nais ng Panginoon. Para makamta natin, natin, the crown of righteousness, the crown of, yung crown of eternity, yung pong hinahangad natin ng bawat isa sa atin, ang salvation, kasama na sa bahayan natin. Kaya, as for me and my house, we will serve the Lord. Serve the Lord. Amen. Diba? O maiiyak ka talaga kapag aawitin yan. Andun yung desire ng heart mo. Kahapon po, isang testimony ko po bago ko matulog. Talagang inilalaban ko ang prayer kasi dyan na po nawawala. Kapag nga po nawawala na kung saan tayo, yung dati natin nawawala na ilalaban natin, yung pinaalala ko lagi sinasabi ni Brother Paz na isa po itong paalala sa akin. Ganun din po sa akin, be vigilant and be watchful na ilang indaban mo bago matulog, iyak sa Panginoon. Hindi ko alam kung paano siya nangusap kagabi, halos sa iyo nang tumigil sa panalangin. Nga, we are, napalad tayo, Yung iba, hindi na nakakapagpuri. Na maraming, pinaalala kahapon sa akin, bago ko matulog. Yung iba mamamatay na, yung iba nasa paghihirap, yung iba nakaratay na, yung iba hindi na alam kung anong gagawin sa depression, stress. Tayo mapalad pa tayo ngayon na binibigyan pa ng chance, opportunity na makarinig, na makapagpahayag. Grabe, huwag natin sayangin ang mga oras na binibigyan pa tayo ng opportunity. Amen. Yan yung pinalala sa amin kagabi ba ako matulog. Serve the Lord with all our heart and soul and mind. Kaya po araw-araw, hindi sayang. Lahat ng pagpapagal natin ngayong umaga, nagbibigay tayo ng time kay God. Intentional, intentional tayong lumalapit, nauuhaw, nagugutom sa Panginoon. Kailangan po, manatili tayong tapat hanggang muli. Kaya, God bless po sa bawat isa, sa pakikinig natin ng salita ng Diyos. Tunay ang namnamin natin ito. At tulungan tayo ng banal na Espiritu na, Lord, tulungan mo ako na maisa buhay ko ito. Kung ano yung mahina tayo, yun po yung ilapit natin para po yung righteousness ay nahangad natin. Magkamtan po natin yun. Kaya, salamat po. Everyday is a blessing. Hope, hope sa salita ng Diyos. Siya po yung magpapalakas sa atin. Amen. Puri po ang Diyos. At pansensya na po kayo. At talagang araw-araw po ako kinakausap ng Panginoon. Kaya po ganito marami magsalita at nais ko tayo mailabas yung naman ng puso ko. Nag-uumapaw araw-araw. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Muli, naway ganun. Lahat tayo mag-umapaw ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Para ito po ay makita yung buhay ni Kristo sa atin. Sikapin natin. Dalisayin mo ang puso ko, Lord. Alisin mo itong bali na hindi kalugod-lugod sa'yo. Nawa ang salita ng Diyos manahas sa atin.
po ngayong araw na ito at sa araw-araw. Purihin po ang Diyos, siya ang maitaas sa araw na ito. At sa mga nanonood po sa online, ang salita ng Diyos po talaga tunay nga magbago sa atin at Amen. sa araw-araw. Amen. Sige po, Mimi G. Hindi po tayo ng prayer na Mimi G. Amen. God bless po. Po, Ama namin, may gawa ng langit at lupa. Nandito po kami muli nagsama-sama mula sa iba't ibang panig ng mundo. Amen. Hallelujah. Gamitin niyo po ang bawat isa, Panginoon. Nagluluksaman po kami dahil sa isang nawala, pero kami po ay nag-uumapaw ng kasiyahan, ng pagpupuy sa inyong Panginoon. Pagkat marami po ang lumabas ang kanilang itinatago. Lumabas, naging malakas ang kanilang mga loob upang lalo pa pong ipalaganap ang inyong salita, Panginoon. Hallelujah. Gamitin niyo po ang bawat isa na nandito, Panginoon, sa bawat, kung ano man po ang aming kakayahan, Panginoon. Kayo lang po ang nakakaalam. Buhayin niyo po ang mga talento at ibinigay niyo sa amin, Hallelujah. Panginoon, Yes, upang Lord. may The palaganap po gift, namin ang the iyong gift salita, that we katulad ng receive, nawala Lord. naming kapatid, Magamit Panginoon. namin na Ikaw lamang po ang makakapagbago sa aming mga puso, Panginoon. Isinusuko po namin ang aming puso, Panginoon. Marami pa po kami pagkukulang. Marami pa po kami Yes, pagkakamaling na magagawa. Pero ikaw lamang po ang tanging makakapagbago sa amin, Panginoon namin. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa na nandito. At sa mga manonood po at manonood pa at sa mag-share po. Thank you so much. Thank you so much. May your power, O God, Mga namin, humihingi po ako ng gabay sa Espiritu Santo para po sa aming speaker na si kapatid Kim Jing at sa amin po, hindi ako ng gabay na gabayan kami ng Espiritu Santo para mas lalo pa po namin maunawaan ang inyong salita, Panginoon, at ito'y aming maisapuso, Panginoon. Panginoon, hindi po namin kakayanin ang anumang bagay kung hindi lamang po sa inyo. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng lakas. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng pag-asa. Sa inyo lamang po kami umaasa. Sa inyo lamang kami pumupuri, Panginoon. Sa inyo kami naniniwala. Wala nang iba, Panginoon. Marami man ang nagagalit na ipinapahawatag namin ang inyong salita, pero hindi kami titigil hanggang marinig nila at mabuksan ang kanilang mga mata at mga puso na ang kanilang magandang gawa na hindi makakarating. Hindi sila makakapunta, hindi sila makakalapit sa inyong Panginoon, kundi lamang tanggapin lang ang iyong nag-iisang anak na sa Hesus Kristo, Panginoon. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Sa aming mga kilos, sa aming mga salita, Panginoon. Hallelujah. Kailangan namin, Panginoon. Hindi po namin kayo iiwanan dahil hindi niyo po kami iniiwanan, Panginoon. Una niyo po kami minahal bago namin kayo minahal, Panginoon. Hallelujah. Ipinakita niyo po sa amin kung paano niyo kami minahal at kung paano niyo kami muling gustong mapadapit sa inyong Panginoon Yes, sa pagpapadala ng iyong anak na si Jesus. Thank you so much, Lord. Maraming Thank salamat you po, so Ama. much, Jesus. Maraming Thank you so salamat much for the po. cross. Ang dasal ko pong ito ay ngalan sa inyong anak na si Jesus. Amen. 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 Maraming salamat, Mimi G. Ganda na ng boses ni Mimi G. Back to normal. Praise God sa kagalingan. Amen. Hallelujah. Ito na po ang ating okay na po ba? Handang-handa na po ba ang ating kapatid na si Ate Ging? Today is red day. Red calendar po dito sa amin. Ang mga bata po ay natutulog pa. Tulog pa kaya? O nagigame na? Ouch. Amen. So, ayan po. Mukhang handa na si Ate Ging. Okay ka na po ba? Amen. Hallelujah. Balik po natin lahat ng kapurihan sa Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito. At maraming salamat sa bawat isa po. Sa kagalingan, sa kasagutan ng ating mga panalangin. At ngayon, tingnan natin kung paano naman natin ibinabalik ang pasasalamat na yan sa Panginoon. Let's read the word for today and let's listen from our beloved sisters. Ate Ging po. Ayan. Good morning po, Ate Ging. Good morning. Umpisahan ko na. Amen. Salamat Panginoon, at nandito na naman tayo. Nanalangin, thank you sa inyong lahat. Sa day 13 na po tayo. Forgetful heart is greater than remembering heart.
Sabi na dito. Amen. Sabi dito, remembering is powerful thing. Ang pag-alala ay isang makapangyarihang bagay. Maaalala natin ang mga masasaya, mahahalagang okasyon na umahantong sa pagkirang motivation, pag-asa at pagmamahal. Ma-remember rin natin ang mga kakilakilabot na trahedya, kung saan nakadarama tayo ng kalungkutan, takot, galit, at kawalan ng pag-asa. Ma-remember natin ang mga ito paulit-ulit. Binubuhay ang mga ito na parang kahapon lang. Kung mas naaalala natin ang isang bagay sa pamamagitan ng itong ma-remember na hinaharap. Maaari itong gumana para sa atin, laban sa atin pagdating ng kalusugan ng ating puso. Ating pagtuunan at tandaan ay mahalaga. Sabi sa Hosea chapter 13 verse 6, ngunit pagkatapos ko kayong pagpalain at paunlarin, naging mapagmataas na kayo at kinalimutan na ninyo ako. Amen. Halip na kamatahin ang mga pagpapala ng buhay kasama ang Diyos, inuha natin ang kanyang mga pagpapala at nakalimutan na ang lahat ng ito ay nagmula sa Kanya. Pag nasa karangyaan na daw, nakalimutan na ang ating Diyos. Di na tayo nagbabasa ng Biblia, di na tayo nananalangin, di na tayo dumadalo sa mga pagtitipon dahil nasa atin ang lahat. Nakalimutan na natin ang ating katapatan ng Diyos. Nakalimutan na natin kung paano siya naglaan para sa atin. Nakalimutan natin kung paano niya tayo pinotektahan. Nakalimutan natin kung paano tayo tinugis, pinatawad at binigyan ng kapangyarihan ng kanyang Espiritu. Nakalimutan na natin may plano pa siya sa ating buhay. Nakalimutan na natin ang kapangyarihan at kayamanan na binigay niya sa atin. At para isulong ang kanyang kaharian at hindi ang ating sarili. Sabi sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, subalit alalahanin ninyo ng Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman at ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduang ipinangako niya sa inyo, sa inyong mga ninuno katulad ng ginawa niya ngayon. Amen. Sabi din sa Deuteronomy 4 verse 9, ngunit mag-ingat kayo, huwag ninyong kalimutan ang mga bagay na inyong nakita na ginawa ng Panginoon. Kailangan manatili ito sa ating mga puso. Habang nabubuhay kayo, ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Amen. No? Dapat nating ibahagi sa mga sumusunod sa atin kung paano natin nakitang kumilos ang Diyos sa ating buhay. Dapat natin tandaan kung sino ang Diyos, kung ano ang kanyang ginawa, at kung ano ang kanyang ipinangako na gagawin. Sabi sa Deuteronomy 32 verse 11, alalahanin ninyo ang mga araw na lumipas. Isipin ang mga nagdaang henerasyon. Tanungin ninyo ang inyong mga magulang at mga matatanda
at sasabihin nila ito sa inyo. Amen. Alalahanin daw natin ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Sa anumang situation, mahirap man o masaya, alalahanin natin ang Panginoon. Sabi sa 1 Chronicles chapter 16 verse 12, alalahanin ninyo ang kahanghangan niyang mga gawa, mga himala at ang kanyang paghatol. Amen. Ganun din sa pahayag, kaya alalahanin ninyo ang mga aral at tinanggap ninyo. Sundin ninyo ang mga iyon at pagsisihan at talikuran ang mga kasalanan. Kung hindi kayo gigising, darating akong tulad ng isang magnanakaw sa oras na hindi ninyo inaasahan. Yan lamang po. Salamat sa pakikinig. To God be all the glory po. Back to you, host. Salamat po. Amen. Amen. Praise God. Ayun. Miss Janet, nawala po yata. Salamat, Ate Ging, sa pagbahagi. Yung verse po natin is sa Deuteronomy. Dali lang po. Dali lang naman. Ayan, salamat po sa pagbahagi. Asahin ko lang po ulit ang isang verse na ibahagi ngayon. Hindi ko po lahat nakuha, Sis Ging. Salamat po sa mga bagong pasok Ayun, salamat sa Diyos sa mensahe muli sa araw na ito. Sabi nga niya sa Deuteronomy 8:18, subalit alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyong kakayahang maging mayaman at ginawa niya ito para matupad niya ang kasudong itinangako niya sa inyong mga ninuno katulad ng ginawa niya ngayon. Amen. Tingin po ang Diyos. Lahanin po natin ang ating Panginoon ay tunay na tayo'y mahal. Ako, siya sa Kanya, ang kayamanan na ibinibigay niya ay ang kayamanan na hindi maaagaw ni luman. Ito po ay ang kayamanan ng Kanyang salita na itinatanim niya sa ating puso. Patuloy niya tayong binibiyayaan araw-araw. Kaya nga po natin ang pagtatagumpayan ng mga pagsubok. Ang kayamanan na yun na salita ng ilaw ng ating kanan. Na tunay nga, aayusin tayo at babaguhin tayo ng ating Diyos. Ano pong title sa Sis Ging? Forgetful heart, remembering heart. Forgetful heart, remembering heart. Ayun po. Ayun ko dun sa, hindi na, ang kanyang pag-ibig ay hindi magmamaliw, hindi natin makakalimutan. Sa verse, ano po tayo, Day? Day 13 po. Day 13. Dali po. Balikan ko po yung day 13. Ayun. Topic po natin ay, this month, 40 days po tayo ng pag-aaral ng Inside Out. 40 days, journey to transforming our heart. At nasa days, ano nga po ulit? 13. Day 13 po tayo. At ang po ay tungkol po sa forgetful heart, remembering heart. Ayun. Remembering is a power thing. We can remember joyful momentous occasion with this feeling motivated, hopeful, and love. Ayun po. Marami po tayong mga bagay na hindi nakakalimutan sa buhay natin. May mga bagay tayo na tunay na mga memorable sa buhay natin. Hindi natin makakalimutan. Meron po yung mga hindi maganda. Merong maganda pong memories na hindi natin makakalimutan na may experience natin sa buhay natin. And we can recall them over and over again, relying them as if they were yesterday. The more we relive something through remembering, the easier is it to remember
it to remember in the future. This can work for us as when it comes to our heart health, and we choose to focus and remember matters. Ayun po, katulad ng, di ba, minsan pag naalala natin, nagkakaroon tayo ng galit, nagkakaroon tayo ng anger, ano po, yung mga bagay na pag naalala natin, na bakit nangyari yun, na naibabalik po yun, Pero, God is there in the cheeriest moments of our lives. Pero, andyan ang Diyos, na nagpapaalala sa atin na God is good, God is merciful, na inaalis na yun sa puso natin, na yung mga pag-aalala natin sa buhay natin na ang Diyos lamang po, na ang siya lang tanging makakapag-alis ng mga bagay na nakaraan sa atin na masakit, siya lamang po ang makakapag-restore nito. Kaya salamat po sa salita ng Diyos. At tunay nga, kaya nga ibabaguhin tayo. Ang salita ng Diyos is not, lagi ko sinasabi yan, is not, information, is a transformation. Nagta-transfer po ito sa atin. Kaya nga yung mga past, kapag nakay-Kristo na tayo, nakakalimutan na po natin yung mga past natin. At ito, nahihila yung pusong sugatan. At kaya nga po nandito tayo. Yun yung pagpapasalamat natin sa Panginoon kung paano tayo naahon doon sa may masasakit. Paano tayo dinurog ng sitwasyon na yun na kapag naalala natin, ang sakit na nangyari sa akin, minsan nagiging daan ng yung fear na yun, yung takot, yung nababalik. Pero ang Diyos po lamang ang tanging ang magkakapag-alis ng sakit na yun, nung inalis siya, nung tinanggap natin si Jesus Christ sa buhay natin, siya po yung tumutulong sa atin para makalimutan natin yung mga bagay na naitanim dito sa atin, Kaya, tanging Diyos lang, Kaya nga po, dito sa Deuteronomy 8:18, yun po, sinasabi po dyan, huwag po natin kalilimutan na ang kanyang salita lamang po, ang tanging nating aalalahanin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi siya magkukulang sa lahat ng oras. Tanging siya lamang po. Amen po. Puling pagsalita ng Diyos. Sis Janet, hindi ko na nakuha lahat ng ni Sis A. Amen. Pasensya na po. Nature calls, pero nasa live po ako nanood. Anyway, maraming salamat, Ate Ging. Maraming salamat po sa bawat isa. Amen. Napakagandang topic. Napakagandang topic sa bawat... Okay lang po ba yung sound? Napakagandang topic. Forgetful heart and remembering heart. Sa ating buhay Kristiyano, there are a lot of things that we must remember na pilit natin kinakalimutan, and the things that we must forget, yun naman ang pilit na inaalala. At ipinapaalala sa ating ng kaaway. Ano-ano yan? Unang-una na dyan ang ating mga kasalanan from the past. Tayo pa rin ay hinahanting daw po tayo ng ating nakaraan. Napilit natin o gusto nating kalimutan, subalit paulit-ulit, hindi nagsasawa, hindi napapagod, Palaging pinapaalala sa atin, pinapamukha sa atin kung sino tayo, kinukutya tayo ng ating nakaraan. Pero okay lang. From the very word nakaraan, past, tapos na sila. Nakaraan na nga di tapos na, and do not let anything or something to do with our past affect our present and our future. We cannot change that. But we can do something ngayon at sa future natin. So let's remember the good things from the past. Maging inspirasyon natin, kalakasan natin. At ganun din po, hindi natin pwedeng itapon ang mga pangit. Hindi po pangit na tao at pangit na ugali. Kung hindi pangit na karaan din po, pati mga nakaraan natin, alalahanin din natin. They can also serve as an inspiration at kalakasan din po natin yan. Dahil kung wala yan, wala tayo ngayon dito. Yan ang mga ginamit ng Diyos. Ang mga taong yan, sabihin mo nga kung hindi ka pinatatag ng sitwasyon, hindi ka nandyan sa posisyon mo kung hindi dahil dyan sa taong yan, iniwasan mo, din napunta ka sa maganda. Di po ba?
nilapitan mo yung taong hindi dapat o kaya ganyan din ang posisyon natin sa buhay. Di po ba? We are the product of our past, but depende po sa atin kung paano natin ito haharapin. Pwede po itong i-depend natin kay God kahit na pangit. Sabi nga kasi sa Romans 8:28, diba? Lahat daw ng pangit, kaya niyang gawing maganda. Oy, maganda pala. Kaya pala ni God yun. Yes, kayang-kaya ni Lord yan. At lahat ng negative sa ating buhay, kaya niyang gawing plus. O, diba? That's the power of the cross. And who died on the cross? Si Jesus. Kaya it's all about Jesus, mga kapatid. Na sa totoo lang, simpleng-simple, kaya lang, napapahirap talaga. Ano po? Tayo mismo, we make things complicated. Ayan. Ano po ba yung ano? Ano pa? Nakaraan. Tapos, hindi lang kasalanan natin, kasalanan din ng iba, no? Ang hirap talagang kalimutan. Pinapaalala ni Taning. Ano po? Lalo na kapag kamukha ng anak mo ang iyong ex. Ano po? Ang hirap talaga. Parang, danas na danas mo ang daily grace ni God. Ano po? Di blessed tayo, di ba? Kasi, danas na danas natin. Pero, salamat sa Panginoon kasi nagagawa nating mahalin, hindi kamuhian dahil sa kamukha. Ano po? Mas minamahal natin. At mas tinuturuan para wag maging katulad. Amen? Ano pa ang mga nakaraan natin? Ang nakaraan natin na dapat, ano pa yung mga dapat kalimutan pala, hindi nakaraan. Ano pa yung mga dapat na kalimutan natin? Huwag nyo kakalimutan yung utang nyo kasi bilang Kristiyano, hindi lang po batas ng Diyos, batas din ng tao. Ano po? We should be paying our tax. Huwag natin nakakalimutan yan. Lalo na ngayon, mahigpit na mga gobyerno, they need cash. Ano po? Ang dami kasing ayuda na pinamimigay. Kaya, anywhere, kailangan nilang maibalik yan. Ano po? And, of course, ano pa? Ang dami po mga bagay. Ano po? Later on, tulungan niyo po kami sa sharing niyo. Paalala niyo sa amin kung ano pa yung mga bagay na dapat nating kinakalimutan, subalit tuloy na umuukil-kil at patuloy na naapektuhan ang ating daily lives. Ano po? Ang ating desisyon, mga bagay na dapat na inilibing na natin sa limot. Subalit, hindi natin nakakalimutan. Subalit, ang mga bagay na dapat nating alalahanin, limot na limot. Ay, nakalimutan ko i-off. Kaya naman, nagkakaroon na ng slight dementia. Napatay ko ba yung bago ko umalis? Naisarado ko ba bago ako? Ay, nadala ko ba? Naibigay ko ba? Dami natin mga nakakalimutan. Ano po? Lalong-lalo na pagdating sa gawain sa Panginoon. Ang dami nating nakakalimutan. Lalong-lalo na po, the great work that Jesus did for us. 1 minute sharing, kayang-kaya nating ipahayag ang ginawa ni Jesucristo para sa atin. Jesus died on the cross in our place. He was buried. He died and was buried. Ano po? Buried. And after 3 days, He rose again. He stayed here for 40 days. Nakasama siya ng mga disipulo for 40 days. But after that, umakyat siya sa langit for our redemption po. And then, after that, pinababa niya ang banal na Espiritu. Actually, dinagdag ko na po, sinama ko na yung banal na Espiritu. Pero those 3 big events sa buhay ni Jesus is enough. That is the greatest commandments na dapat hindi po commandment, is 3 bagay na dapat nating ipinapahayag. That is the good news. Ano po? Na ating ipinapahayag. Wala po tayo dito kung hindi dahil doon. And just by believing that, I have my connection with God, reconnected, redeemed, saved. Di po ba? Napaka importanteng bagay. 2 lang po importanteng bagay na i-share ko para naman marami kayong ma-share ng mga importanteng bagay pa rin sa ating buhay na hindi natin dapat kinakalimutan practically and spiritually. Lalo na yung pagpapasalamat, paghingi ng sorry. Those are magic words that we shouldn't forget. Ano po? Tulungan niyo po kami mamaya through our sharing, ipaalala sa ating mga forgetful mind.
Ano pa po yung isa na dapat nating hindi kinakalimutan? And that's the greatest commandment na nasum up na po sa dalawa. Sa Old Testament, they were 10. 10. Nasum up na ni Jesus sa dalawa. Ewan ko lang kapag minahal mo si God, may mauna ka pang mahalin kaysa sa Kanya. Ewan ko lang kung na-prioritize mo na siya, pero meron ka pang sasabing, teka lang, can I bury my own dad? Can I bury my father? Diba? Sabi ni Jesus, let them bury their own dead, but you, come to me. Wow. Tibay ni Lucas, ano po? That must be the heart of a disciple. That must be the heart of a disciple. Na wala talaga. Wala kang pwedeng i-prioritize maliban kay God. He brought us with a high price, a very precious price. His life. His blood. He suffered for us. For us to have healing when we need healing. Siya na po ang nagbata. Sinalo niya lahat ng sugat. Bakit po? Sabi ni Prophet Isaiah, by His stripes, we are healed. Kung hindi niya dinanas yun, wala tayong panghahawakan ngayon. Saan tayo magbabase ng faith natin? Di po ba? So He did everything for us. Why not prioritize Him now? Ano po? To think, and at the end of the day, doon naman talaga ang punta natin sa langit. Why value first lahat ng makamundo? Lahat ng maiiwan natin, ba't natin inuuna? Saan ba tayo patungo? Nais ba natin manatili dito sa mundo? Di po ba, if you're going to Brazil one day, you're not gonna establish something wherever you are. Ano po? Bakit? Mag-iipon ka, mag-establish ka kung saan ka pupunta. Kaya, yung mga mag-asa-asawa, they join force, they join strength, united in their focus talaga sila. Mag-ipon lang ng pera, magpadala sa Brazil, para pagdating doon, meron silang pag-uumpisahan, meron may sustenance, wala nang problema. So, dito lang sila nag-work, doon sila nag-imbak. Pagbalik nila doon, hayahay na ang buhay. And it happens to many. Maging sa mga kabayan natin Pilipino, nag-work lang sila sa abroad. Tapos, ang establishment nila, nag-establish sila. Doon sila bumibili ng bahay, bumibili ng sasakyan, nag-start ng business. Pag-establish na okay na, uuwi na. Pero yung iba na tinanggap na nila kung saan sila dinala, doon na rin sila. Meron po akong pamangkin, sa side pala ng asawa ko. Ilang ulit na siyang bumalik sa Brazil, pero bumabalik siya dito. Hindi na niya ma-adapt. Hindi na siya maka-adapt. Kaya naman, sabi niya, Chia, tita, hindi daw niya na kaya. Doon siya nag-try mag-aral, bumalik din siya. Doon siya, basta trinay nila, Pero, hanggang ngayon, nakailan taon na talaga nandito na sila. Dito na siya lumaki. Talagang dito na. Kaya, kung nasaan ang puso mo, hindi lang, sabi niya, for where your heart is, there will be your treasure also. So, tayo po, saan po ba ang tinatakbo ng mga puso natin? Nakalimutan na po ba natin that we're heading to heaven? We're heading to, saan? Saan po ba tayo? Saan tayo patungo? Na kinakalimutan na natin. Ayan. Isa pa pong dapat nating yun na nga po, the greatest commandments. Ano nga po yun? Love God with all your heart, soul, and mind. Saan natin yan matatagpuan? At sabi niya po, love your neighbor as yourself. Matthew 22, 37 to 39 po, Mahalin natin ang ating Diyos. Above all po, above all. Wala nang iba. Kapag yan po ay napanatili natin araw-araw sa ating buhay, every decision that we're going to make, every action that we're going to take, i-consider natin. Diba? I-consider natin siya. Oops.
kay God ba to? Kay God, napaprioritize ko ba si God dito? O sa desisyon ko na to, sa kilos ko na to? O ano, priority ko yata iba? Alam ba, kapag nai-internalize natin yan, ano po, makakagawa tayo ng magandang outcome. Mararanasan natin ng magandang ang biyaya ng Panginoon. Amen? Love your neighbor as yourself. Wow. Huwag na huwag po natin kakalimutan, mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Pinapakain natin ating sarili, binibihisan, inaalagaan, ano po. Kaya nga po, kung paano mo itrato yung kapwa mo. Kasi ganun mo itrato yung sarili mo. Kaya, mga kapatid, that is one hint. How are we going to treat others? Kasi po, lalo na yung balik nila sa atin, do not read their words, the mere words. Kasi they're just expressing who they are. So, kunin mo yung hint para makilala mo kung anong klaseng tao yan. So, pag ganyan siya magsalita, ganyan siya mag-isip, ganyan siya kumilos, because there's something inside. It's a reflection of what's inside. So, kung ano man yung sinasabi niya sa'yo, do not receive it. Do not accept it. Kasi hindi ka naman ganon, di ba? It's just hers or his. Ano po? Sa kanya yun eh. Yun ang paraan ng pag-iisip niya. Yun yung nararamdaman niya. And that's how she or he judge people. Think about others. So, huwag mong kunin. Huwag ka na masaktan. Ano po? Kahit na anong sinasabi niya sa'yo, huwag ka nang masaktan. Kunin mo na lang yan na, ay, ganyan siya mag-isip. Tulungan mo na lang siya. Palayain mo siya sa ganong pag-uugali niya. Tulungan na lang natin siya na ganyan siya ang kaparaanan niya. Ibig sabihin, kulang siya sa pagmamahal, kulang siya sa atensyon, kulang siya sa, di po ba, kung ano yung kulang niya, na yun yung nakikita niya. Because no one admits what we need and what we lack. Ano po? Kaya nga, what we lack. Kaya dapat maging be vigilant na lang tayo, ano po. And by the help of the Holy Spirit, gamitin natin yun. So, daldal siya ng daldal against you. Tapos, sasabihin mo, grabe to, no? Ganun na lang isipin mo, grabe to, ang dami yung sinasabi against sa akin. Diba? Tapos, sabihin mo, eto siya. So, let's help that person. Huwag ka nang masaktan kung anong sinasabi sa'yo, lalo na hindi totoo. Just take that as a hint. Tulungan mo yung taong na yun. Tulungan natin. Hindi ko po alam kung effective yan sa inyo, but it's effective po para sa akin. Kaya hindi ako, agad na apektuhan pag may nagsasabi, Kasi ang nakikita ko, but of course, I have to check myself also. Huwag natin kakalimutan yan, ha. Baka naman sinasabihan ka na, ay, sabi ni Sis Janet siya daw, yun. Hindi naman yung po ganon, Siyempre, kapag may sinasabi tungkol sa atin, of course, we should reflect also. Pero ang sinasabi ko lang po is, huwag tayong papaapekto kapag hindi totoo. Yun. Kapag totoo naman, let's be humble to accept and be corrected. It's for our gain. Kaya, wag naman tayong maging po. So, yun po. Kasi sa lahat naman, yung bottom line, the foundation of all is love. Diba? So, if you love someone, if you love God, it's easy to obey. Sino po ba yung kausap ko? Na, si Sis Karen siguro. Sabi ko nga, hindi pala. The bottom line of all this is obedience. Obedience lang talaga. Kahit na ang daming libro, ang daming kung ano-ano. Sino makausap ko? Pero ang dami namin na pag-usapan, pero ang bottom line lang talaga is, baka si Sis Maria. May ganun. Obedience lang is ang huli, bottom line of all this is, obedience, because you can obey because you love that person. You love God. Hindi na po yung, ngayon kasi may mga pangalan na lahat, may title na lahat, so kung ano man yung ginagawa mo, ayun po, pero, ang bottom line po talaga is obedience. Hindi na kailangang may title, hindi na kailangang may kung ano ka pa, diba? Just obey God, just simply obey God. Mahalin natin siya. And, how do we
how can we remember also? One way of remembering also Jesus' love, expression of love for us. Yun, hindi lang po yun sa sa pagbabahagi ng salita ng Diyos na yung the good news. Hindi lang po pagbabahagi noon. There's one way also in remembering that. Sino po makakaguess? One way of remembering Jesus' suffering or sacrificial love to us. Paano po? Ginagawa po natin yan sa tahanan, sa church. Ano po? Sa amin po, ginagawa yan every third Sunday yata sa amin of the month. Hindi na pala. Every joint service namin. Kami po ay nagkakaroon ng communion. Amen? And gawin din po natin yan sa ating mga tahanan. And maraming salamat po dahil nagkakaroon tayo ng chance na nakakapag-communion tayo online. Ano po? Salamat. Kasi hindi man tayo din nakakapunta sa church. Ano po? Marami sa atin yung online lang ang church nila. Ano po? Pero you can do it at home. By inviting the presence of the Lord sa ating mga tahanan. Imbitahin natin. Papasukin natin. Let's welcome the presence of the Lord and the Holy Spirit. Ano po? Sa ating mga tahanan. By remembering the Last Supper. Napaka-importante po nito. Kasi sabi nga, di ba? Do this in remembrance of me. Wow. Di po ba? Lagi nating alalahanin at lagi nating sabi nga po, di ba? Ipa-consecrate ang ating mga tahanan. Hindi po yung magbabasbas ka ng tubig. Ano po? Let's consecrate our places, our houses, ano po? Through communion. Alam niyo po, nung lumipat ako ng bahay, talagang pinuntahan ako sa pagkalayo-layong lugar ng aming pastor. At sabi ko nga, ipagpipray ko yung bahay, papapray ko po. Alam niyo po, may dala-dala, unexpected. May dala-dala siyang, grape juice. May lalagyan talaga siya mga kupita. Talagang ready siya to have a communion. Ang galing, sabi ko nga, nagmark po din yan sa akin sa buhay. Meron din po kaming kapatiran na nagpa-pray siya sa tahanan niya. And then, ganun din. May dala ba siya o pinaghanda niya? May dala po siya. Talagang siya na nagdala. Mga bite-sized din na na tinapay talaga. Gusto niya po kasi ang presence ng Panginoon ay nandun sa tahanan. Of course, na ipagpipray natin, it's important talaga. Pero maganda po talaga na nagko-communion tayo. Always remembering the suffering of Jesus. Alam niyo po, kapag inaalala natin, nabubuhay yung pag-ibig, nabubuhay yung relasyon, mas nagiging firm, na-establish, subukan nyo po na wag nyong tawagan ng inyong nanay o ang inyong tatay, o ang inyong anak. Iba ang relasyon kaysa dun sa lagi mong kasama, lagi mong kausap. May established relationship. Kahit nasabihin mong biological parents mo sila, biological sisters, mas matimbang yung pagiging kaibigan, pagiging magkaibigan ninyo. Kaya, always remember, wag nating kakalimutan po, mga kapatid, ang nais ipaalala sa atin ng Panginoon ngayong umaga. Salamat, Ate Ging. Ang dami pong verses dito na ipinahayag sa atin. Ang dami po. Pipili lang po ako ng isa. Song in the Night. Ayan. Sa Revelation chapter 3 po. Ay, madaling tandaan to. 3:3. Revelation chapter 3 verse 3. Remember. Ayan. Unang-una pa lang remember na. Remember. Remember then what you received and heard. Amen. Alalahanin daw po natin ang ating natanggap at napakinggan. Keep it. Naalala niyo po yung yung damit kong puti, nakalagay doon.
Do not keep your faith. Ano ba yan? Sabi daw, keep it. Bakit do not keep it? May nakalagay po sa baba. Spread it out. Yon. Huwag daw nating sarilinin. Ipahayag natin. Amen. So, dito naman, sabi niya, keep it and repent. If you will not wake up, wow, panggising to ah. If you will not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what hour I will come against you. So, mga forgetful hearts, tayo po ay pinapaalalahanan na naman ngayon ng banal na Espiritu. Ano po? Pinapaalalahanan tayo ng Diyos na huwag daw po nating kalimutan ang ating mga natanggap at napakinggan. Ating itong itago. Huwag nating itago sa kapitbahay. Huwag nating ipatago sa ibang tao. Or iwanan dyan. Tinago talaga, hindi na nakita. Ano po? Itago po natin daw ito at tayo ay magsisi. Dahil kapag hindi daw tayo nagising sa katotohanan, hindi natin na alam. Less expected. Ano po? Least expected ba o less expected? Time is darating siya na katulad ng magnanakaw. Hindi natin alam. Ang oras, I will come against you. Wow. Ang Diyos po nagsasalita nito, kaya makinig tayo, magpagising tayo. Mahirap kapag dumating siya na hindi natin inaasahan. Akala natin hayahay lang yung buhay natin, no? Kumakamal ng salapi, ginagagawa ang lahat. Katulad po na nangyayari ngayon sa ating, sa iba't ibang panig ng mundo, government issues. At ang pinakahuli po ay si Kirk, Grabe. Kaya, hindi natin alam kung kailan darating. Planado man o hindi ng tao, pero hindi natin alam kung kailan darating. So, let's be prepared, mga kapatid. Remember, 3:3. Wala na makakalimot yan. 3:3. Revelation 3:3. Remember. Okay? Sabi, ano nga verse yun? Remember yun eh. Ay, Revelation. Ayan. Binibigyan ko na po kayo ng mga hint para wag tayo, sabay-sabay tayo makapag, Pasingit ko. Ayan. Salamat. Amen. Ayun, may naalala ko yung sinabi mo pala. Ano yung mga nare-remember nyo na mga alaala? Sa akin po, kapag ngayon, minsan di po ba, dati, yung mga offensive word, minsan na hindi natin nakakalimutan minsan yan. Isa yan sa mga nagdudulot sa atin yung makapag-prideful ka talaga. Sa akin, kaya pag may word na talagang masakit sa puso at tumatagos sa puso, yung po, talagang hindi mo makakalimutan na ngunit pinaalala sa atin ng Panginoon ngayon sa atin, na kapag may mga offensive word na talagang nagdudulot sa atin ng ng sakit dito sa puso natin. Bakit niya ako ginanon? Bakit ganon? Kasi pride po yun. Yun po yun. Ipinaalala naman ng Panginoon na your neighbor, di po ba? Yan ang aalalahanin natin, yung salita ng Diyos. Kapag tayo na ibinabalik, tulad po niya, nung ako ay nagkamali na desisyon noon, sana hindi ko na ginagawa yun. Yung mga maling desisyon na hindi po sa akin, na bumabalik sa isipan ko, na bakit mo nagawa yun. Maling desisyon, isa din po yun sa hindi nakakalimutan, na salamat na lang ako sa kayamanan na itanim sa puso natin ngayon. Maaring nangyayari po sa atin, sa bawat isa sa atin, at ako nga po, ganon yung nangyari, at may na talagang ibinabalik ng Panginoon yung trustin mo sa process na makalimutan mo yun, po. At kapag nagtrust po tayo sa salita ng Diyos, na yung kayamanan na ibinigay sa atin, mahihil po yan, makakalimutan natin. Talaga po, mabilis ang pagpapaalala, naaalisin niya talaga yung irot. Tapos pag naalala ko po yung takot, kapag bumabalik dati, natatakot ako. Kapag bumabalik yun, yung takot na yun dati, talaga po, yung sagad sa buto ang takot ko, na ipinaalala ng Panginoon, na andito ako sa tabi mo. Yun yung pong ipinaalala niya. Muli, ang salita niya, na tayong mga Kristiyano, mga follower of Christ, na tunay ngang kung tayo nagtitiwala, andun yung
andun yung confident natin. Kasama nga natin siya. No po. Salita ng Diyos lamang po talaga ang nagpapaalala sa atin. Huwag niyong kalilimutan ang mga pangako. Kasi kapag nakakaramdam ka, yung binabalik niyo yung mga nakaraan at yung mga nangyayari sa kasalukuyan, na ganito na naman yung nagawa ko, din po, ay isa po ako, kaya ko po na-share, kasi ganyan po ako, nakagawa na naman ako ng mali, na hindi ko na may giit sa puso't isipan ko, na talagang ipinaalala ulit ng Panginoon, yung kayamanan na yun, ng salita ng Diyos, ang nagpapaalala sa akin na, patawarin mo yung sarili at tumingin ka ng sa akin. Lumapit ka sa akin. Lagi niya sinasabi, pray at lumapit ka sa akin. At ako maghihil yan at mag-aayos ng sitwasyon na yan. Kaya always trust in the pagkilos ng Diyos at sa mga bagay na ibinabalik ng kaaway sa puso at isipan natin. At nagagawa pa natin until now na nagbibigay sa akin ng takot, ng lungkot at pinaalala yan. Lagi pa tayong lapit agad sa Panginoon. Yung may experience, kaya nga po naitestimony ko po ngayon dahil ako mismo na-experience ko po talagang totally trust in the love of sa salita ng Diyos para totally makalimutan at maalala lang natin yung mga bagay na mabubuti para ito ay maging sa ating talagang magkaroon ng kapangyarihan sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos at magkaroon tayo ng restoration muli sa puso at isipan natin. Salamat po. Maraming bagay. Meron nga ako nakita, sabi niya, hindi ko makakalimutan nung ako ay ginawa ng masama ng tatay ko. Isa-isa yan, hindi makakalimutan. Pero, nung siya ay nakakilala na sa Panginoon, doon niya naalala na isang kailangan mong maalala na ang pag-akay ko sa iyo, para makalimutan mo yung mga bagay na masasakit, mga bagay na bangungot sa buhay mo, makalimutan mo yun. Dahil kaya nga pumarito si Jesus Christ at tayo, tinanggap mo ko bilang Panginoon at tagapagligtas para maahong ka at maalis ka sa kung saan pumunoy ka ng galing at kung saan kita inahon mo. Yun yung sakit na naranasan mo, ang makita mo ngayon, ang pag-ibig ko. At yun po yun ang matagpuan natin sa Jesus sa buhay natin. Amen po. Amen. Praise God po. Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen. Napakaganda, po? Napakagandang paalala ng Panginoon sa ating umaga. Ayan. Basahin ko lang po sa pangwakas. 1 Chronicles chapter 16 verse 12. Remember the wondrous works that He has done. Napakarami pong magagandang bagay, malahimala, na hindi maipaliwanag na pangyayari, pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Obra de Deus en nossas vidas. Camino hataraki. Ayan. Camino miwasa. Ayun po. His miracles and the judgments He uttered. Hanggang miracles lang kasi ang binabasa, nakakalimutan na yung judgment He uttered. Ayan po, sa ating buhay, laging balance ang Panginoon. Binibiyayaan niya po tayo, pero minamahal niya tayo through discipline also. Because He wanted us, faithful siya sa kanyang plano na makasama tayo habang buhay. So whatever, bagay, tao, that hinders us, that swerves us, nililihis tayo o hinihila tayo, talagang papaalala niya sa atin, tanggalin mo yan. Hindi ka makakarating sa langit niyan, anak. Hindi yan magdadala sa'yo sa langit, anak. Hindi yan akin, nagpapanggap lang yan. Kamukha ko lang. Pero deep inside, hindi yan akin, anak. So be reminded, be reminded. Ibig sabihin, tayo po ang magdedesisyon. Ang galing ni God, That's how He loves us. Hindi niya sinabing, dito ka. Di ganun Kung hindi, remember. Remember, tayo po ang kikilos, tayong maaalala. Dahil kapag di mo naalala, may sakit ka na nga, di mo naalala uminom ng gamot. How come? Nung nakaramdam ng sakit, ay, asan na nga ba yung gamot ko? Saan na ba yung gamot ko? Ay, nasaan na nga ba si ganito? Di po ba? Sabi ni Mimi Ana nung nakaraan,
Naalala daw siya ng kakilala niya kasi may kailangan sa kanya. 'Di ba? Pero thanks God pa rin. Dahil kung wala siyang pangangailangan, hindi niya tayo maalala, hindi siya makakatawag, hindi siya magpapapray. So, hindi tayo mare-reconnect. Amen? Ayan, to God be all the glory po. Nag-blackout ang aking, ang aking computer. I don't know why. Nakasaksak naman siya. Kinalimutan na ako ng Amen. Sige po, maraming salamat. Sino po ang nais magpaalala sa ating mga forgetful heart? Amen. Sino po ang nais na magbahagi? Salamat muli, Ate Ging. Salamat sa prayer, Mimi G. I love your voice kasi nga restored ang health. Amen. Ayan, binalik din, na-restore din ako. Na-restore din ako ng Messenger. Ayan, maraming salamat. Ayan po. Sige po, share po ako ng konti. Amen, amen. Hindi po ba, kung babalikan natin yung wilderness ng buhay natin, every time na bumabaksak tayo, we always forget, hindi po ba? Paano pinapagaan ng Panginoon yung ating problema? Kung paano niya kinukuha sa atin yung bigat. Doon na nakakalimot tayo ng ganong bagay. Kasi ang nasa isip lang natin, pinabayaan na ako. Hindi niya na ako mahal. Kumbaga nagiging ando na yung ating mentality is yung worldview. Pero kung maaalala natin, lahat ng sakripisyo na nangyayari sa atin, mas malala pa yung sakripisyo ibinigay ng ating Panginoong Jesus. So, in every struggles that we encounter in life, we have to remember na andyan ang ating Panginoong Hesukristo. Tutulungin niya tayo. Hanggat ang paniniwala natin, ang pagsamba natin, sa Kanya lang. Hindi natin siya kakalimutan. Yung wilderness natin is, He also experienced the wilderness. Kaya, mas aanihin pa natin, mas pagpipilitan pa natin yung kalimutan ang mga ginawa sa atin ng Panginoon, o aalalahanin natin na kung ano man ang sitwasyon natin ngayon, andyan pa rin ang Panginoon. Tulad nga nung sabi ng asawa ni Charlie Kirk, diba? Kung sa tingin mo matatigil ang ginawa mo dahil pinatay mo yung asawa ko, nagkakamali ka. Kasi mas marami ang bumabangon, mas marami ang nakikipaglaban, mas marami ang nagiging bold sa kanilang paniniwala, na mas marami na ngayon ang pumupunta ng mga university, ng mga school, para lang ipalaganap ang magandang balita. So, kumbaga sa isang dapa, 10 ang bumabangon. Yun ang kailangan nating alalahanin, na lahat ng mga pagdapa natin, pagbagok natin, sinasalo tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Yun lang po. Habang wala po si Sweetie, sino pa po ang gustong magbigay ng kanilang insight sa ating pong napag-aralan? At si Sweet Lily po ata ay nag-aasikaso ng kanyang pagpasok, hindi ko alam. So, open po ang mikropono, huwag pong matakot. Chang Emily, baka gusto mo may nasasabihin ka, Chang Emily? Oo nga, tahimik si Chang Emily. Chang Emily.
Totoo po. Salamat Mimi G, tunay na anak ko. Salamat sa isang insight ko na napapaalala sa atin. Isang Charles Kirk na matay, isang tapat Panginoon na ito. Isang hindi makakalimutan na ito na alaang. Kahit mga Kristiyano, hanggang sa huli, tapat sa Panginoon sa paglulungkod niya. Na mag-iisang mabuting lumbala sa atin ang buhay ni Charles Kirk. Pero hindi natin makakalimutan sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Salamat po, Mimi G, na pinaalala mo rin sa amin. Ngayong mga bagay po, ayaw ko sa mga bagay na mabubuti na huwag natin kakalimutan. Busuin natin yan po. Nalagang si Kristo sa petition na ginawa mo sa atin. Yun po yung alalahan natin na kapag may mga bagay na nangyayari sa buhay natin, hardship man yan, dahil sa Kristo man, dumaan sa paghihirap, alang-alang sa sanlibutan. Ganun din po tayo. Huwag natin kalilimutan ang ating si Kristo, isang noon, na namatay sa krus. Dahil sa pagmamahal niya sa atin para sa kuligatan natin. Yun po yun. Huwag natin kalilimutan para mga bagay, hardship, mga trials sa buhay natin, yung build-up na sa buhay natin, nagdadaan talaga tayo dyan. Pero kapag lalo lang po natin alalahanin, para huwag tayong mag-focus sa mga nangyayari sa buhay natin. Let's focus sa sacrificial love ni Jesus sa atin, sa purpose ni God sa buhay natin. Yun po ang hindi natin dapat na makalimutan, yung purpose ni God. Pagpili niya sa atin, bilang mga anak niya, napakapalad po natin. Dahil isa tayo sa pinili niya po. Kaya, huwag po natin kalilimutan yan. Patuloy na po tayo sa ating isisimula ng ating Panginoon at tayo po yung tatapos nun. Ano mang sakit sa buhay natin, ano mang pain ang nangyayari sa buhay natin. Kalimutan natin ang ating sarili. Kaya deny ourselves, yun ang kakalimutan natin. And ang buhay natin, yun ang espiritu ng Diyos lagi sa buhay natin. Amen po. Salamat po, Mimi G. Itiyang kahit po. Amen po. Ako mag-share ako, te. Yes, sige po at Sis Madel. Yung tungkol po dyan sa remembering mo. Nung huli pa po talaga ako nakakakilala ko. Nakakilala ko lang sila kung may kailangan ako. Pero yung pag nakuha ko na, diba, masaya na ulit ako, wala nang problema, pa hindi na ako nahihirapan. Wala na, nasa-set aside ko na si Lord, nakakalimutan ko na siya na lahat pala nung binigay na yun ay galing sa Kanya. Lahat pala ng blessing na yun ay galing sa Kanya pala yun. Pero dahil nga po, nyari, may pera ka na, masaya ka na, may love life ka na, wala na si Lord. Nakakalimutan ko na. Pero po nung nakakilala talaga ako kay Lord, alam niyo, kahit mahirap, kahit may pagsubok, nabalik talaga ako kay Lord. Nagpapasalamat pa rin ako kay Lord kasi kahit ganun yung nangyayari, alam ko may purpose na yon. Parang naintindihan ko na yung naintindihan ko na kung ano yung purpose ko sa may mga pagsubok, may mga hirap. Bumabalik talaga ako kay Lord. At ang pinakamaganda po, pag nagkakameron na ako ngayon, bumabalik ako kay Lord at nagpapasalamat na ako. Unlike before na wala na, nakalimutan ko na si Lord. Saya-sayahan na lang ako mag-isa, pero wala na si Lord. Pero ngayon po, ang maganda, pagka nagkakameron ako ng yung kahit maliliit na blessing, nabalik ako kay Lord at pinagpapasalamat ko at ma-share ko pa po dun sa mga kaibigan ko. Imbis na nagchichismisan kami tungkol dun sa, uy, ganito na ako ngayon, uy, ganyan na. Hindi na po ganun yung kwento. Ang kwento na po, tabiyaya ni Lord, kaya nangyari yung lahat ng Amen. ang laki na bago. Opo, nakakatawa lang na pag talaga mo naiintindihan mo at nakilala mo si Lord. Wala, tears of joy. Talaga nagpapasal mo na to kay Lord kasi laki-laki ng pagbago niya po sa akin. Amen. Hallelujah.
Unang-una na nga po yung ganyan na lahat ng biyaya sa iyo, huwag mo kalimutan ng Panginoon. Ano man yung pagsubok mo, huwag mo kalimutan yung Panginoon na lagi kang kumapit sa Kanya. Lagi mo siyang balikan. Kasi siya lang yung makatulong sa iyo talaga. At huwag po natin kalimutan magpasalamat lagi. May biyaya man o wala. Araw-araw, pasalamatan natin ang Panginoon. At i-share po natin sa kapwa natin. Gaya po nung shinare ni Sis Rhea. Lagi niya ako pinapadalhan ng mga message, galing kay Lord. Tapos shinare ko po dun sa mga kaibigan ko. Alam niyo po nung nakita kami ni Ninang Jo. Sabi niya sa akin, Neng, salamat. Kasi hirap na hirap ako ng mga times ngayon. Nag-iiyak daw siya gawa. Bumalik daw yung anak niya na parang ermitanyo yung anak niya. Sobrang haba ng buhok. Nakakawawa daw siya. Hindi niya mapag-ulitan kahit nasuwain yung anak niya kasi. Kasi parang, imbes na pag-alitan niya, naawa siya, binigyan niya ng pera para, anak, magpagupit ka. Tapos sinend ko sa kanya yung sinend sa akin ni Sis Rhea na kung nahihirapan ka, mag-pray ka, kung may mga lalaking kang mabibigat, mag-pray ka. Parang pray lang lahat. Nung isinend ko po yun sa kanila, kay na Mona, kay na Ate Jo, doon sa mga kaibigan ko, isinend ko. Pero nung nakita ko natin, siya yung nag-ano sa akin na, doon sa binigay mong message. Iyak ako ng times na yun. Tapos bigla kang nagpadala ng gano'n. Alam mo, ang gaan sa kalooban ko. Kasi naalala ko yung Panginoon. Hallelujah. Na may nag-feedback ng gano'n na hindi mo ina-expect na kailangan nila yung mga salita na yun. Ganun din sa kapatid ko rin. Sinend ko rin sa kanya kasi nag-aalala siya sa anak niya. Kasi hanggang ngayon hindi pa po siya okay. Wala na po ko ibang masabi kaya sinend ko na lang yun. Tapos kay Mona rin, ganun din. Uy, friend, salamat kasi nakakatulong yung mga binigay mo sa akin. Yung birthday niya nung nakaraan, pinag-pray ko siya, sinend ko na lang sa kanya. Uy, alam mo, sobrang na-appreciate ko yung message mo. Sa lahat ng yung message mo. Ang na-appreciate ko kasi po, nagaan siya. Kumbaga, searching pa rin siya ng parang ako siya, ng mapapangasawa niya na magpuprovide sa kanya. Pero sabi ko, merong nakalaan si Lord para sa'yo. Merong pinag-prepare na mas the best si Lord para sa'yo. Maghintay ka lang, huwag kang mainit. Lagi ka nang mag-pray kay Lord. Bumabalik yung feedback nila, alam mo, salamat sa message mo, ganito, ganyan. Ang laking tulong ng mga message mo kasi parang naiinip po sila. Kasi syempre, sabi nga nila, ako matanda na ako, nakakuha pa ako ng hapon na nakakasama ko sila, matagal na silang searching, pero walang napupunta sa kanila. Kaya, nagpapasalamat po kay Lord at yun yung napakakalit yung binago niya sa buhay ko. Yung tumalala ko sa kanya. Ang laki po ng nangyaring personality growth in terms of sa faith ko kay Lord at sa pagkakakilala ko sa kanya. Yung intimacy kay Lord, napaka-importante po talaga at huwag natin siya talagang kakalimutan. Araw-araw, isama natin si Lord sa buhay natin. Para po, maganda yung daloy ng buhay natin para hindi tayo nag-doubt, hindi tayo nag-aalala kung saan, hindi tayo nag-overthink. Amen. Lahat i-consult kay Lord. Kasi siya lang po yung mahihingian natin parang mahihingahan natin. Siya lang yung masasandalan natin na hindi tayo i-judge kung ano man yung mga nangyayari sa buhay natin. Siya lang po din ang solusyon talaga sa lahat ng bagay. Kaya lagi po nating alalahanin ng Panginoon. Yun lamang po. Salamat po sa Diyos po ang kapurihan. Amen. Amen. Maraming salamat. Ayan. Kaya, huwag po natin kakalimutan. Mag-encourage tayo. Papaalala ko sa sarili ko. Napag-usapan nga, nabanggit sa akin ni Ate Lily kahapon, kagabi. Sabi niya, ako daw talaga, hindi ako pala text, hindi ako pala tawag. Ayan. Pero, po kayo mag-alala, hindi ko kayo nakakalimutan. My God. Pero nakaka-convict, sinabi ni Sis Maridel, timing yung pag-text ni Sis Rhea,
Kaya Sis Rhea, patuloy ka lang po. Salamat sa mga ipinapadala mong mga messages, the Word of God. At alam kong marami pa po sa inyo dyan na nagpapadala din ng mga messages. It proves that the Word of God has power. Amen? Talagang, tsaka hindi mo alam kung ba't naalala ko siya, padalang ko nga. That person needs that word. Kaya, sumunod lang po talaga tayo kay God. Talagang it all comes back to obedience. Ayan, si Cathy nag-heart na kanina. Kaya ibig sabihin magsasalita siya. Good morning, Mom Aizel. Congratulations para sa inyong baby. Ang ganda ng ni Sis Marilyn, napakagod. Hindi ba? Ito ang tao nga pala, nakakalimot pala. Sabi niya, nakakalimot kapag nabiyayaan. Nakakalimot na sa Panginoon. Yun yung sinabi niya ngayon. Mm. Totoo po yun. Forgetting end naman eh. Totoo yun. Kapag nabiyayaan na, kapag pinagpala na, natapos na, nagpapasalamat na. Ayun na, nakalimutan na niya. Yung pangako ng Diyos sa buhay. Isa po yan sa nakakalimutan. Kaya yun po yung katakutan natin. Kapag nasa wilderness tayo, tapos hindi tayo nabiyayaan tayo. Tapos, nabiyayaan na, natapos na. Doon makakalimutan. Marami pa nagkakalimutan din. Salamat, pinagaling mo ako doon. After na, nakalimot na. Kasi nasa maayos sa sitwasyon, hindi niya alam. Kung kayo hinatnan, pagdating ng ano ko, kapag wala na ang Diyos sa buhay natin. At yun, ang hirap. Amen. Salamat, Sis Marilyn. Isa po yung pagpapaalala sa atin din ng follower of Christ. Na huwag tayo makalimut sa mga biyayang natatanggap natin. At lagi tayong po at magpasalamat sa lahat kung anong meron tayo para magpatuloy tayo po. Amen, amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sabi nga dito na nabanggit ni Ate Ging, napaka makakalimutin talaga natin eh. Nakalimutan natin na siya yung nag-provide sa atin, na siya yung nag-iingat sa atin, na siya yung nagpupursigi sa atin, nagpatawad, nagpalakas, kalakasan na talaga naman. Ang kanyang plano sa ating buhay, nakakalimutan natin. Lahat ng bagay na meron tayo, nakakalimutan natin na ito ay nagmula sa Kanya. Minsan nakakalimutan natin kung sino talaga tayo eh. Sino po nakalimot kung sino na siya? Lalo na kung sino ka dati, tapos nagkaroon ka lang ngayon, limot mo na, Limot na ang nakaraan, limot na ang tumulong, limot na ang lahat kung paano ka, nakalimutan niyo yung ladder kung paano nakarating dun. Ayan, sige po Sis Cathy, panay ang heart mo dyan. I-voice out mo na yan. Your heart is overflowing. Cathy. Go, Cathy. Good morning, everyone! Nag-heart na nga ako. Ibig sabihin, natamaan. Diba? Hi, Tim. Sabi ko ganit, forget mo na yung sarili mo. Kinalimutan ko na po yung dating Cathy, ang ibig mong sabihin doon. Kapag doon sinabi kanina natin, Janet, sorry po, may laman yung aking bibig. Nag-almusal po tayo na yung mga taong gumagawa sa atin, nagjo-judge sa atin. Minsan po nasasabihan tayo ng hindi maganda, forgetting, ano ba yung title natin ngayon? Forgetful and remembering hearts. Forgetful hearts. Remembering heart or forgetful heart. Sabihin mo sa akin po yun is, yung mga masakit na inaano sa'yo, binabato sa'yo, masasakit na salita. So, ganun ka, ganyan ka. Tapos, sa akin, hindi ko na, parang sabi nga, Janet, diba, sabi mo nga na, wag mo tanggapin na ikaw yun. Pero sa akin, tinanggap ko na, pinakita ko sa iyo, tinanggap ko, pero siyempre ako, kilala ko kung sino ako. Tinanggap na ako ng Panginoon kung sino talaga ako ngayon, diba? Nilinis niya na ako. Sabi nga natin, diba, pinaliwanahan natin na ang Panginoon, naniniwala talaga tayo at atin napatunayan na yan, na namatay ang Panginoon para sa atin. Binawian tayo mula sa kasalanan. Ngayon malinis na tayo, di ba? Yung mga iniitsa sa atin, mga negativity na mga salita, sa pagkatao natin, mga karakter natin, yung mga nakaraang natin, tinanggap natin yun para na lang sa katahimikan nila. Kasi ang hirap naman po, di ba, makipag-argument pa, makipag-discussion ka pa sa kanila. Talagang walang mananalo. Pati ikaw malilidyo ka, madadala ka sa dati mo, baka biglang bumalik yung dati mo, ka sa kanila, di ba? Ikaw makipag-sigaw ka na. Pero sa akin, para sa katahimikan na lang,
sige, ako na yon. Pero, syempre, alam ko sa sarili ko, kung sino na ako ngayon. Diba? Ang Lord na, ano sa akin. Yun. Amen. Amen. Yun po. Kaya, maraming salamat sa Panginoon kasi, yun, kinalimutan ko na yung dating Kati. Nandito na po yung bagong Kati. Kaya lahat ng mga sinasabi ng mga mundo sa paligid natin, kung ano man tayo yung pag-judge nila, hindi na tayo nun. Tanggapin na natin para sa kanilang kapayapaan. Pero ipakita natin na hindi talaga tayo yun. Di po ba? Ngayon, yung sinabi nga ni Sis Maride, no, sharing the gospel, no. Salamat din kay Sis Rhea, no, talagang ako rin, inaanahan niya rin ako sinasabi. Tayo naman siguro lahat yun, no. Kaya maging encouragement din sa akin na yung ginagawa ni Sis Rhea sa akin din po. Medyo nito mga nakarang araw, medyo nakipaglaban ako sa aking mga pinagdadaanan, pero hindi ko nakalimutan ang God. Kaya nakipaglaban lang ako dahil ko kasama ko ang Lord. Kasi yung down na moment ko talaga, ang Lord talaga, pilit ako yung hinahatak pataas. Talagang hindi niya ako pinabayaan na nasa akin kasi ba't ka pa sasama sa dali ng mga dumidyan. Yun nga po yung napatunayan sa akin ng Lord. Kaya maraming salamat sa Panginoon. No? At patuloy niya pa rin akong hinahawakan at talagang tinatali niya ako sa kanyang bewang, sa kanyang mga bisit po talaga para hindi ako tuluyang matukso sa mga pinagdadaanan ko ngayon. At ngayon po talaga sobra. At naramdaman ko po talaga na pag inalis mo sa sarili mo, no, inalis mo sa sarili mo o sa pinangahawakan mo na hindi gusto ng Panginoon, pag inalis mo yun, ang biyaya is papasok sa iyo. At nararamdaman ko na ang biyaya, ang biyaya. Thank you, Lord. Pinili Hallelujah. kita. Sabi ko, mas pinili ko Praise the Lord. yung mas ikabubuti ko. No, ano man yung sabihin nila sa akin, hindi ako maniniwala. Kasi alam ng Diyos, kung sino talaga ako na binago niya na, oo, yung nakaraan, ako yun. Pero iba na yung ngayon. Bahala kayo kung ano gusto niyo sabihin. Pero ipapakita ko sa iyo at sa inyo na iba na ako. Ang Lord, ang karakter ni Lord, ipapakita ko sa inyo. No? At naumpisan ko nga po yun sa pananalita ko, sa pananamit ko. Talagang iba na po talaga. Unti-unti tayo babaguhin ng Panginoon kapag si Lord talaga yung ating gusto ng sundin. No? Kaya po ng Panginoon sa buhay ko at gamitin niya nga ako, no? Nag-usap-usap kami lahat dyan kahapon sa church na starting our activities na para kay Lord talaga about sa evangelism, sa mga bata, na may pagpalain po, no? Umpisa na po natin to. At talagang ako rin sa social media, talagang yung secret po talaga, si Charlie po talaga nakikita ko talaga nakaka-encourage po yung ano niya, no? At talagang siya rin nakalagay sa Bible na ang mga disciple o mga pinili ng Panginoon at talagang sa apoy talaga, hindi hanggang sa kamatayan talaga dadaan tayo. Kaya huwag tayo mag-alala, no, hanggang sa kamatayan talaga ipaglaban natin pananampalataya natin at relasyon natin sa ating God. At ito po ako ngayon talagang ayun yung nangyayari sa akin. Una-una ng pamilya ko ang naghuhusga sa akin, no, sa mga nangyari sa akin ngayon, ang pamilya ang ginagamit ng kaaway. At alam ko, pamilya, hindi lang kaaway ang gumagamit sa kanya, ginagamit na para mas mahasa pa yung pananampalataya ko sa kanya. Kaya purihin ang Panginoon sa buhay natin lahat, sa buhay ko po. At nawa, patuloy lang po tayo, no? Masarap po yung sasabi ni Sis Maluja, prayer talaga, napaka-powerful po talaga ng prayer. Huwag po natin, kahit na magical lang, kahit na lang talaga, shortcut na prayer lang po. Maalala natin ang Panginoon, nakipag-communicate tayo sa Kanya. Yung po, napaka-powerful po ng prayer. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat, Sis Ate Ging. Maraming po salamat sa ngayon, sa mensahe na ikaw ginamit ng Lord. Thank you po. God bless po sa lahat. I love you all. Wow, talagang sealed with love. Amen. Ramdam na ramdam nasaan man. Kahit si Sweetie nagluluto at nagbagahanda na ng dinner mapapasalita. Totoo. Amen, amen. Kaya maraming salamat po, Maraming salamat dahil tayo talaga ay araw-araw binabago ng Panginoon. Binabago tayo ng Panginoon. Ayan, next nag-heart si Chang Emily. Eto na. Pagagalitan na tayo dyan, yung mga makakalimuting puso. Amen po. Kumusta po mga kapatid? Kumusta po, Chang? Miss you po. Oo nga. Mali nga po, napakaganda po ng ating topic po ngayon. Mr. Ging, salamat po sa makaganda Amen. pong binahati. Sir Memi G, Sir Maradel, ayun, ang ating pong kapatid na buhay po ngayon, buhay na buhay. Sis Cathy, kumusta po?
masayahin. Ay nga po, no, napakabuti po talaga ng Panginoon dahil ang mga bagay na roon na nakalipas o nakaraan, iniwan na po natin yun dahil tayo po ay binago na po ng Panginoon. Nilinis na po tayo. Iniwan na po natin ang mga kanais-nais na nangyari sa ating nakalipas po. No? Kaya ang inaalala na lang po natin na ang salita ng Panginoon ngayon na sabi Amen. nga po, huwag natin kalilimutan ang lahat. Huwag ang kalimutan na lang po natin lahat ng po ang Panginoon at ang salita niya po. Ano? Amen. Ano nga po na sa mga nabasa po natin talata na binigay po ni Sir King, ano, dito po sa 8:18, ang ganda po sa kanya pong nabasa. Subalit, alalahanin niyo si Yahweh na inyong Diyos na nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Yung mga ninuno po natin na si Abraham, si Jacob, at si Isaac, opo, tunay nga po Lord ang ating mga ninuno. Ninuno din po natin nalilimutan kung saan po tayo nagmula. Si Eva, si Adan, yun po, ating pong mga ninuno, tunay na hindi po natin yan nalilimutan. Pagkos, ito po ay lagi natin nababanggit ang mga ginawa po nila, ano po. Share ko lang po yung amin pong napuntahan na anniversary, ano po, ng pong Sabado. Napaka ng ano. Then, isa pong nagbahagi po ron na isang miyembro na nagpatotoo po siya, ang sabi niya po noon na sila po ay nagmula ng Bible study sa ilalim lamang po ng puno, ano po, sa ilalim lang po daw po sila ng puno nag-umpisa mag-Bible, ano po. Talagang kabukiran po kasi doon sa Aliaga, Santiago. Yung isang, ano po, ng GSM, isang po na andun po si Pastora na doon po siya nagmi-mission, ano po, talagang pinuntahan. Nagpunta po kami, yun po ang kanyang patutok na isang miyembro. Sa ilalim lang ng puno, sila nag-umpisa nagpa-Bible. Sumunod naman daw po na nakalipas na taon, sa kulungan naman daw po ng kambing, sa kubo-kubo, yung pong kambing, yung bahay po ng kambing, yung po, may kubo daw po sila. Doon daw po sila nagba-Bible study. Kasi 4 na pa lang po sila, 4 na taon. Kaya sumunod naman daw po, ngayon naman po dito, kung anuhan po, pinagdarausan po nila ng Pinilinggo, kulungan naman daw po yun ng itik. Ano po, kahit saan po tayo naroon talaga, pag gusto natin Yes. sa Panginoon, Hallelujah. nakaka-bless nga po, no? Yun po ay gilid po kasi ng parang irigasyon. Talagang gilid po, ang lupa po na yun ay hindi pa po sa kanila sarili, kaya nakikilupa lang po sila. Nagtayo ng parang ano po lang po talaga, balong-balong, mga yerong butas, ganun. Ang dingding yero lang din ng mga butas-butas, pero sa biyaya po ni Lord, gumagawa po ang Panginoon. Napakapalad po nila kahit ganun po ang kanilang church, simbahan. Andun po sila na nagpupuri sa Panginoon. Kahit sa kanilang pamumuhay, andun po, siyempre po payat na din po, no, na makikita ko. Pero marami pong bukirin po yun. Sagana po sila siguro sa mga bigas. Ang dami pong palay, nag-aani po sila doon. Pero ang Panginoon andun po sa kanila. Amen. Mga kahit doon po kasi nakatira yung biyanan po ni Head Pastor. Yung Head Pastor po sa DSM, doon po ang nagtigaroon po ang kanyang pangasawa, yung pangalawang asawa po niya. Kaya nakapagtanim po siya doon, nakapag-akay. Kaya kahit hindi po nila sarili yung kanilang church, na mapalad po at may Panginoon po sila doon. Kahit ilan lamang, pero andun po ang presensya ng Panginoon. Ang ganda po, makakaiyak po talaga ang
kami talaga, sabi ko po dito sa amin, mapalad po kami dahil meron po talaga kaming lupa na ibinigay, donate ng aming magulang. Kaya, praise God po, tunay na ang mga bagay na ito ay binigay po ng Panginoon sa lahat. Kung wala po siya, inaalala po natin na ang ating mga ayawag, wag po natin kalilimutan ang mga bagay na ibinigay ng Diyos. Ang ganda po ng sinare din po ni Sis Madela po na sa salita ng Panginoon na ipinadala, na ibahagi. Ito po ay nagpapalakas po talaga sa atin. Palakasan po ng ating ng spiritual. Po, pag ikaw ay nalulungkot, meron po. Pag ikaw ay talagang down na down ka na po, ang salita po talaga ng Panginoon nagpapalakas po sa atin lahat. Kaya Amen. purihin po natin, Panginoon. Nakita ko po yung gawain niyo po si Janet kahapon, kagabi ko lang po napanood niya. Hallelujah, po, talagang ginagamit si talagang po talaga ako na sa pagpupuri po talaga, ibigay mo talaga ang the best mo sa Panginoon pag na po tumatayo. At kahit na po na hindi ko po naintindihan yung kinanta niya na po nung huli, okay lang po, pero sa Panginoon po yun. Nakikita ko naman po talagang Sis Janet at saka si Sis Gilly talagang nagpupuri para sa Panginoon. Kahit hindi mo po naintindihan, nakikita mo po yung mga reaksyon at yung po talaga, ang ganda po talaga. Kahit anong lingwahe po, kahit ano pa po, pero pag nasa Panginoon po talaga, parang naintindihan na rin po. Kaya ang ganda po ng ginagawa po natin na ipapakita po natin na nakikita ng ibang nating kapwa kung paano tayo magpuri, paano tayo mag-serve sa Panginoon, kung paano natin sa itaas, po. Kaya napakaganda po ng ating pong mga gawain. Sabi nga po sa XCC na tayo po ay nakakapagbahagi. At Amen. nakikita po ang ating mga ginagawa na tayo po nagpapalakas. Tan wala pong hindi yung nakakilala sa Panginoon nga po yun. Huwag mga alalahanin po talaga natin ang mga kalimutan na po natin ng mga hindi nangyari sa atin. Amen. Alalahanin na po Amen. natin ng ngayon kasalukuyan. Amen. Ang ginawa na po sa inyo ng Panginoon na hindi na po natin na dapat pa ang mga bagay na ganito. Salamat sa mga buhay po natin. Alam naman po natin ang mga buhay na nakalipas. Andun po tayo, naaalala pa rin po natin ang mga natin na hindi maganda. Pero ngayon po ay ang pinakamaganda na pong alalahanin natin yung mga ginawa sa atin. Po. Kaya yun lamang po. Salamat po mga tit. Doon na po tayo sa pong ay pinagpala na naman po tayo salita ng Panginoon. Alalahanin po Praise natin ang mga ng Diyos sa atin. Hindi yung pong mga hindi na nangyari sa atin. Yun po. At yun lamang po. Salamat po. To God be the glory po mga kapatid. Thank you po so much. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Ayan. Tama nga po, Chang Emily. Kahit hindi natin nauunawaan ang lengguwahe, pero meron tayong one spirit. Di po ba? Ang espiritong nangungusap sa bawat isa. Amen. Kaya napakabuti. Ramdam po natin, Salamat naman po at napanood nyo hanggang huli. Maraming salamat po. Yung pinakahuli, na lang yun Shua Homeo. Ang shu, ayan, pag nagaganyan ka, alalahanin mo, Changel, pag nagshushu ka ng mga, dyan, yung pato, bibi, ganyan, shu. Ang ibig sabihin po ng shu sa Japanese ay Lord. Kaya, pag nagshushu ka dyan, shu. Shu ay Lord. Ay, may natutunan tayo. Shua. Ayan, Shua Homeo. Praise the Lord. Shua Homeo. Ayan, Homeo. Praise the
Ayan, si Chang Emily talaga naghahanda na yata. Mga maya-maya mo'y magpupuri na yan sa Panginoon ng Japanese. Marami na rin niya natututunan mga Japanese words. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Tunay nga po napakabuti ng Diyos sa mga testimony ng bawat isa, kung paano inalala at nakalimot, it really helps. Ano po? Sige po, bago po tayo magpatuloy, tayo po'y manalangin. At samahan natin, ipag-pray na rin natin yung kakainin nila, sweetie. Abay, gano'n eh. De, biro lang po. Nagkumakain yata sila, nagdi-dinner na sila eh. Amen. Maraming salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat din po sa safe delivery ni Sis Aisel. Ano po? Meron na naman siyang bagong biyaya ng Panginoon, bagong trophy. Amen. Maraming salamat sa Panginoon. Sige po, ating ilapit sa Panginoon na ating mga puso sa oras na ito. Kalmay rin po. Ang topic namin kahapon sa church is the parable of the sower. Ano po? Kaya pusuan talaga to. Ang Diyos ay seryoso sa ating mga puso, hindi sa panlabas. Amen. So, Ama naming nasa langit, tunay nga po our hearts are overwhelmed with joy and at the same time mixed emotion kami, Panginoon, ngayon sapagkat marami kaming naalala, Panginoon, those days, oh God, na hinihingan ka lang namin at nakakalimutan namin magbalik upang magpasalamat. At minsan pa, kapag negative, ang dating negative, ipapahayag pa namin sa ibang tao. Yung kabutihan, hindi na ipahayag. Yung negative na ipahayag. Forgive us, Lord, O God. But we are thankful and full of gratitude talaga kami ngayon. Katulad ng sinabi ni Sis Cathy, O Lord, na punong-puno kami ng pagpapasalamat because you've changed us. Because most of the times, we forget, O God, who we are right now. And from where the pit we have fallen, O God, kung saan mo kami iniligtas, Panginoon. Maraming salamat, O God, out of pride. Talagang tinakpan na namin, O God, binauna namin sa limot kung sino kami, pati mga litrato, Panginoon, wala na dahil ayaw namin na may trace kung sino kami. Ayaw ipakita yung dating itsura nung hindi pa na-ooperahan ng ilong. Pero ngayon, yun lang ang nakapost. God, forgive us, O Lord. Forgive us, O Lord, O God, sa pagiging ipokrita namin, sa pagiging marupok namin sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Mga tuksong pinapakita, dinidikdik ng kaaway sa aming mga puso't isipan, O Lord. But forgive us, Lord, and today is the day, O Lord, again, for the forgiveness for us, O God, na magbalik loob sa inyo. Ano man po, Panginoon, ang mga nakalimutan namin, paalala niyo po sa amin at naway maging obedient kami. Tulungan niyo po, Panginoon, na magkaroon kami ng obedient heart, O God, sa mga kilos mo, pagkilos mo sa aming buhay upang kami mismo ang managana maranasan ang kabutihan mo, ang pagpapala mo, ang biyaya mo. Maraming salamat po, Panginoon, O Diyos, sa umagang ito na nararanasan namin, O God, ang kabutihan ng pagmamahal mo, ang katapatan mo, O Lord, sa kabila ng mga pagkakamali, pagkukulang namin, Panginoon. Maraming salamat na talagang tapat ka sa amin kahit kami ay hindi tapat. Tunay nga po, Panginoon, you're the best example, wala ng iba. Hallelujah, purihin ka, O Diyos. At panalangin po namin, O God, na kung ano man yung inumpisahan mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon, kayo ang nag-provide, kayo ang nag-protect, kayo ang lahat sa buhay namin, kayo nag-save sa buhay namin, O God. Kaya naman, Panginoon, nawa, wag namin itong makalimutan at maging thankful kami sa tuwing ito'y aming maaalala and express that thankfulness in sharing. Hallelujah. Maraming salamat sa pag-ibig mo. Maraming salamat sa pag-ibig ng kapatiran. Maraming salamat sa pag-ibig, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, na tunay nga pong na-appreciate nila ang kabutihan mo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Maybe you have a different ways, O God, of showing your love and kindness to us. Subalit hindi namin nababasa, Panginoon, kung anong ibig sabihin nito. But for us, O Lord, hindi na, some of the time, O God, hindi na importante kung anong ibig sabihin. All we have to do is obey because we trust in you, Lord, that everything, O God, that you're going to do in our lives, O Lord, ito ay para sa kabutihan namin. Nagawa namin magtiwala at ipagkakatiwala na rin namin sa inyo ng tuluyan ng aming mga
buhay, O God. Maraming pangyayari, maraming nangyayari, O Lord, pero huwag niyo po kaming hayaan, Panginoon, na madaya ang aming emosyon, madaya ang aming puso't isipan, and forgive me, O Lord, forgive every one of us, O Lord, sa aming mga kahinaan, pagkamakakalimutin, taking for granted, O God, lahat ng mga maka-Diyos, sapagkat ang akala namin ay mabuti ka lang, Diyos, we forgot that you're also a judge, O God. Maraming salamat, Panginoon, O God, sa opportunity, araw-araw, pagmamahal, O God, expression of love sa bawat isa, Panginoon. Thank you so much sa bagong kagalingan, bagong baby, bagong pag-asa, bagong conviction. Thank you, Lord, O God, sa pagbago mo sa aming mga puso. A cultivated heart. Hallelujah, na kayo mismo ang bumungkal, nagtanggal ng mga dumi. At kayo rin po, Panginoon, ang nag-ayos, naglagay ng pataba, Panginoon. Punong-puno ng pag-ibig. At kung ano man ang itatanim dito, tiyak na ito ay sisibol. Maraming salamat po. Nawa sa aming pagsibol, sa aming pagbunga, Panginoon, maibahagi namin ito. Nasa aming mga puso ang magbahagi. Maraming salamat po. Hindi ka nang hingi sa amin ng malaki, hinihingi mo lang kung ano ang meron kami. So nawa po, wag kaming maging stingy, wag kaming madamot, maibigay namin ito sa kinauukulan. Maraming salamat po. Saan man ang punta, saan man ang errand, jornada ng aming mga buhay, Panginoon, ngayong araw na ito, starting today at magtatapos, Panginoon, ang linggo sa Amerika ngayon, Panginoon. Tunay nga po, sabi mo, bago malubugan ang araw, kailangan maayos ang lahat. So sa Amerika po, ang aking mga kapatiran, bago man sila makatulog, naway maayos lahat. Forgive, forget, and be merry. Hallelujah. To God be all the glory. Sa aming pong mga kasama dito, 15 Soul and si Ate Eden na nanonood sa live at sa mga nanood pa na kasama natin na nag-work na, Panginoon, kayo pang umabot sa buhay nila. Bless them the way you wanted to. Hallelujah. Hindi po sa kagustuhan namin at hindi po, Panginoon, sa apekto or impluensya ng mundo, pangangailangan ng mundo, but according to your will. According to your will. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you so much. Thank you so much. God bless everyone po. Baunin po natin araw-araw ang kabutihan ng Diyos. Amen po. Ayan, Ate Eden, baka naman gusto mong magsalita, i-add po kita sa live. Pero sige po, maraming salamat sa bawat isa. Ayan po. Sis Eden, kita-kits po tayo uli bukas. At si Eden ng Japan, magkakilanlan po kayo. Join ka po sa GC. Ang Eden Pinas at Eden Japan. Ayan. Meets. Yes. Ang Eden po ng Japan, ang code name niya ay si Litz. Ayan. Isa din pong hindi nakakalimot sa Panginoon at kinakalimutan ng Panginoon. Laging naaalala at hindi iniiwan. Ayan. Maraming salamat po, Sis Eden. At sa mga nanonood pa sa live, maraming salamat po. Be with us always. At sa ating pong mga, nakakatuwa kasi yung iba pong nakaka-chat ko na po yung mga dalawa pa lang pala, Pero salamat kasi merong resulta sa nagko-comment sa live. Ayan. Kaya, to God be all the glories. Marami pa tayong maabot at marami pang mabago ang buhay sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo. Amen. Salamat po. Kita-kita po tayong mamayang gabi at bukas ng umaga. Muli. God bless you po.